Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Papuri po sa pangalan ng Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Isang maulang maghapon and nakaraang 3 araw ay napaka-maulan and alam po natin yan dahil sa Typhoon Karina. Pero isang napakalaking comfort ang katotohanan na ang bawat bagyo ay hawak ng Panginoon, and not just to that big storm but also yung mga small details, every drop ng ulan. Bawat patak ng ulan ay hawak ng Diyos. Bawat bugso ng hangin ay hawak ng Panginoon. So, patuloy po nating pasalamatan ng Diyos na nag-iingat sa atin. And also, ay atin hong ipag-pray ang atin hong mga kababayan, mga kapatiran na apektadong labis ng bagyo ho na ito. At minessage ko ho sa ating mga group chats ho kanina, ang San Mateo Baptist Church and ang Marikina Valley Baptist Church ay parehong na nakaranas ng pagbaha. So pakisama natin sa prayers ang ating mga kapatiran ho doon. And then sa iba nating mga kapatiran, so tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. Pero salamat sa Diyos, last year ang Pauli family, si Brother Dave ay nasa mapanganib na kalagayan dahil sa baha, pero ngayon ho ay nandito na sila malapit sa church and wala na sa baha. Pero yun hong ilog ng Santa Maria ay umapaw na rin, so yung dati nilang kinalalagyan ay sila nyo yung mga pictures ay binaha na rin. So pag-pray ho natin yung mga kamag-anakan ni Brother Dave po doon sa gawi ng Lalakahan. So muli ay this is a good opportunity na mag-pray tayo para sa kanila, to intercede particularly sa atin hong mga kapatiran and then generally sa atin hong mga kababayan na labis na apektado ng ganitong kapanahunan. Well, ilang ho muna mga announcements and reminders ho dito sa ating mga kapatid sa JCBC. Last Sunday, sinimulan natin yung ating first evangelism class at sa biyaya ng Diyos ay naging maayos, naging masaya, and maging maganda ang mga katalakayan, tanungan, and pag-pray ho natin na magpatuloy ito. We'll be doing it every other Sunday. And then also ang atin hong mga palapit pa na mga gawain ay nawa ho ay pag-pray natin. Ang August 26 natin, Sports Fellowship together with JCBC Pandi, pag-pray din po natin. And muli, sa close na yung pagtanggap ng mga magpapagawa ng uniform. So yun daw mga nagpagawa, magbayad na, kailangan na ho this week para ho makuhan ho, and sa Sunday, Lord willing, ay ma-distribute na. So, huwag nyo sanang gawin na nagpagawa kayo tapos ay hindi nyo babayaran at hindi nyo kukunin. Huwag po sanang ganun. And then, also, pag-pray ho natin ang iba pa nating mga gawain. Well, yung mga usual na gawain natin pag Sunday, ipag-imbita natin mga kapatid, and patuloy nawa nating ipanalangin at hingin sa Diyos na gamitin ng Diyos sa pagliligtas, sa pagpapalago ng mga mananampalataya ang atin hong mga gawain tuwing Lord's Day. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. So dadako ho muna tayo sa atin hong sa atin hong pananalangin bago ho tayo dumako sa ating pag-aaral o sa ating lesson ho ngayong gabi. Hindi lang ho, no? Medyo may nabago dito sa ating computer. Okay. Sige ho. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo, sa katapatan mo. Salamat, O Diyos, sa patuloy mong pagmamahal at pag-iingat sa amin, O Diyos. Tunay, madalas ay sanay na kami, Panginoon, sa mga komportabling bagay, and as a sign of discomfort, Panginoon, ay nasusubukan kaming madalas na nagre-reklamo. Ganito, Diyos, tunay, kahit na ganito ang aming kalagayan, ay labis na mabuti pa rin to kumpara sa iba.
at patuloy pa rin ang iyong biyaya, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-iingat ay sumasagana sa amin. Lalo't higit, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na meron kaming kaligtasan. O Diyos, dalangin ko po na patuloy mo pong kahabagan ang aming pong bayan, lalo po ang aming mga kababayan na labis na apektuhan ng panahon. Meron pong mga lugar ngayon, O Diyos, na malalim ang baha. And also, Lord, may mga kapatiran, may mga mananampalataya, O Diyos, na apektado. Nawa, O Diyos, kahabagan mo. At Lord, alam namin na ang iyong pangako ay totoo at nangako ka, O Diyos, sa panahon ni Noah, O Diyos, na hindi mo na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit Panginoon, salamat sapagkat ikaw ay tapat. Ang iyong tipan ay tapat. At hindi namin pwedeng o hindi namin dapat katakutan ang mga ganitong kapanahonan. Nevertheless, Lord, we ask for your mercy. We ask for your uh, uh, patuloy na biyaya, Panginoon, lalo na sa mga kapatiran na apektado. Lord, we also covet your grace, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ngayong gabi. Tulungan mo nawa kami, bigyan mo kami ng wisdom. Nawa ako bilang tagapagturo ay tulungan mo po upang maihatid ang iyong katotohanan ng may kasimplihan, may kalinawan. At kayo din, Panginoon, bawat isang makikinig, Panginoon, ay hindi lamang ito maging impormasyon, kundi patuloy na magpalalim ng aming pagsamba sa iyo, ng aming pagmamahal sa iyo, at yun din, magpabanal ng aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, O Diyos, ingatan mo kami, patawad po sa aming mga pagkakasala. Ganyan din, Panginoon, ay aming pong hinihiling na patuloy mo kaming tulungan na labanan ang mga nakatahan sa aming kasalanan. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Okay, dumako tayo sa ating pinaka lesson ngayong gabi, and this is lesson number 12 about the doctrine of the Holy Spirit. And magre-review lang ho tayo at atin hong itutuloy yung ating pag-aaral about the inspiration of the Scripture, yung work ng Holy Spirit in the Scripture, and isisimulan natin yung work ng Holy Spirit in the believer. Kung naalala nyo ho, we studied about the work of the Holy Spirit in the world, and then we look at the work of the Holy Spirit, or looking at the work of the Holy Spirit in the Word. Ngayon naman ay yung gawa ng Banal na Espiritu sa mga mananampalataya. So reviewin natin yung name ng Holy Spirit, personality of the Holy Spirit, and then also yung deity of the Holy Spirit. I hope ito'y malinaw ho sa atin. And as I've been always repeating, walang word for word sa Bible na the Holy Spirit is God. At madalas, ganun yung ginagawa ng mga ng hahamon sa ating pananampalataya. Basahin mo nga that the Holy Spirit is God. Yes, aminado, wala tayong mababasa, pero marami tayong mababasa ng mga katangian ng Banal na Espiritu na magkakaroon ng tanging lalabas ay pwede yon kung siya ay Diyos. So therefore, nasa kanya mga katangian na to, siya ay Diyos. And then the deity of we looked at the relationship within the Godhead. We believe that there's 3 persons in the Godhead, and that's the Father, the Son, Holy Spirit, at meron silang relasyon sa isa't isa. There is an apparent subordinatism, pero hindi ibig sabihin na mas mababa ang Banal na Espiritu sa anak at kaysa sa Ama. So there is equality in the Godhead. The work of the Holy Spirit in the world, pinag-aralan po natin yan. The physical world, siya ang nagbibigay buhay, siya nag-maintain ng order. So in the realm of nature, as much as in the religious realm, it is the Holy Spirit who gives and sustains life. Siya ang nagbibigay buhay, and not just in the physical world, but also in the spiritual world. Siya ang nagpapanganak muli sa mga taong makasalanan upang manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. And then sa human community, binigyan natin ng pansin yung common grace. Ito yung kabutihan ng Diyos. This is the goodness of God to all people in short of salvation, in short of regeneration. Ito yung gawa ng Banal na Espiritu, o gawa ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, at pagpapakita ng kanyang biyaya sa mga tao kahit mga hindi mananampalataya, pero hiwalay o hindi ito patungo sa kaligtasan. So muli, makikita natin yan sa realidad na ang tao ay totally depraved. Ang buong pagkatao ng isang tao ay apektado ng kasalanan. Hindi ibig sabihin yung intensity, but yung scope, yung buong humanity, his mind, his heart, even his body, lahat ng buong pagkatao ay apektado ng kasalanan. Pero kahit na ganun, with no exemption, sa mga normal na tao, liban na lang sa ating Panginoong Hesus na Diyos na nagkatawang tao. Pero
kahit na gano'n ang kalagayan, ay posible pa rin ang masaya at mabuting buhay. Ano, meron pa rin tayong mga nakikita na masasayang pamilya, magagandang kalagayan. Ano, so bakit gano'n bakit 'yun posible? Well, 'yun ay posible lamang sa pamamagitan ng operasyon ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. God by the Holy Spirit operates in certain ways among unbelievers to maintain a level of blessedness and goodness amidst natural evil. So, kahit sa gitna ng pagiging makasalanan ng mga tao, nahandon pa rin ang habag at biyaya ng Diyos na, na posible pa rin nga yung mga magaganda, masasaya, masasarap na mga sandali at ito pa rin ay biyaya ng Panginoon. So again, we can appreciate, for example, you're walking outside, for example, sa mall, na nakakita ka ng isang pamilyang masaya, nagtatawanan, we can appreciate God's grace. Kamakailan yung ating kapatid na si Brother Dave, yung kanyang kapatid ay naoperahan sa katarata at from totally blind to 20/20 vision. Na-appreciate niya ito, yung common grace ng Diyos. Andun pa rin yung biyaya ng Panginoon. So meron tayong kamag-anak na unsaved, nagkasakit, tapos gumaling, biyaya pa rin ng Panginoon yun. So makita natin na ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay hindi limitado sa apat na sulok ng iglesia o sa mga Kristiyano, kundi maging sa mga unbeliever. So, mamangha tayo sa grabe, sa matinding kabutihan ng ating Panginoon. Meron iba't ibang paraan, meron mga moral restraints, kaya hindi dumadausdos ng napakatindi ng tao sa kasalanan. Nandun yung external providence, yung mga pumipigil, nandiyan yung government, nandiyan yung laws, at mga punishments patungkol sa mga gumagawa ng masama. So, nare-restrain. Nandun yung family discipline, nare-restrain. And then also, preservation of a religious and moral sense. That is the law of God written in the hearts of men. Ano man ang kulay ng balat, ano man ang lengguwahe, saan man nakatira, na doon ang kautusan ng Diyos na nakasulat sa puso ng tao. Now, madalas ito ay nire-repress ng tao, ito ay sinisikil ng tao, pero makikita pa rin natin all throughout the world, mga society, ay may mga kaayusan. Merong mga partikular na mga makikita nating moral values. So that reflects the moral law of God written in the hearts of men. And then also, as we have said kanina, yung general blessing ng Diyos na kahit yung mga hindi mananampalataya ay nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon. And isang napakatinding larawan nito ay yung atheist na yung magsasabi, hinuhitit siya ng hangin para sabihin God does not exist. Hindi niya masasabi ng walang hangin. So, hihuhos siya ng hangin para sabihin niya God does not exist. Even that very breath ay galing pa rin sa Diyos. So, ganun kahaba ang pasensya ng Panginoon, ganun kabuti ang Panginoon. So, nakakamangha, and it ought to be a cause of wonder, of awe, and of worship natin sa Panginoon. O masabihin, oy, di lang basta parusahan. Kung pag ganun, paano tayo, lalo na nung hindi pa tayo mananampalataya. So again, it should not be abused, sabi ng salita ng Diyos. Yung goodness ng Panginoon should lead us to repentance, pero napakaganda itong pag-isipan, pagbulay-bulayan kung paano ang Diyos ay nagiging mabiyaya sa lahat. Then, pinag-aralan ho natin, pagkatapos noon, the Holy Spirit and the incarnate Word, ang nagkatawang taong salita, and that is the Lord Jesus Christ. Ang banal na Espiritu ay pinaka-aktibo kung saan pinaka-naluluwalhati si Kristo. Again, I hope tumatak yun sa ating kaisipan. Ang banal na Espiritu ay pinaka-aktibo kung saan pinaka-naluluwalhati si Kristo. Maging sa individual na buhay ng mga mananampalataya, sa pamilyang Kristiyano, o kaya sa isang komunidad, o kaya sa pamilya ng iglesia, o sa isang iglesia ng Panginoon, kung saan mas naluluwalhati si Kristo, doon natin makikita ang mas matingkad, mas malalim, mas matinding presensya at aktibidad ng banal na Espiritu. Hindi doon sa may mga tumutumba, may mga bumubulang bibig, umaalulong. No. Hindi, walang biblical foundation yung mga ganon. Kundi makikita natin sa Biblia, ang gawain ng banal na Espiritu ay luwalhatiin si Jesus. Therefore, saan mas naluluwalhati si Jesus, doon ang mas aktibidad ng banal na Spirit. The Holy Spirit was involved in all of Christ's earthly ministry. Sa lahat ng
ministeryo ng Diyos dito sa lupa nung siya ay nabubuhay mula sa kanyang conception, sa pagbubuntis sa kanya, sa kapanganakan, sa paglaki niya, sa bautismo niya, sa pagtatagumpay niya laban sa tukso, sa pagministeryo niya for 3.5 years, he preached and did good, and then even his death, resurrection, and ascension, all throughout the earthly life of our Lord Jesus Christ, ay nahandoon ang aktibidad, nahandoon ang involvement ng banal na spirito. And I hope na natatandaan natin yung ilan dyan at pinag-aralan natin yan last week. Anong punto? We greatly appreciate the saving work of Christ for us. But we must also appreciate, praise, and thank God, the Holy Spirit, for His work in Christ for our salvation. Yes, ang gawain ng banal na spirito ay itaas si Kristo. Pero huwag nating pagkamalian at huwag nating makalimutan kung paano, as much as we appreciate the Lord Jesus Christ, all that we love about Christ, lahat ng bagay na treasure natin patungkol kay Kristo, particularly about His saving work, lahat doon involve ang banal na spirito. At ang Ama at ang banal na spirito, but napakasarap isipin at napakagandang isipin na ang banal na spirito ay nandoon gumagabay sa buong earthly ministry ni Kristo to accomplish yung salvation plan, and we are beneficiaries of that. So marapat lamang na purihin natin siya. Let me just again quote tong sinabi ni Arvind Balaram. The work of the Holy Spirit is to glorify Jesus, to put the spotlight on Him, and to draw our attention to Him. He does this by pressing home to our hearts the truth, righteousness, majesty, beauty, goodness, compassion, and love of Christ. So, yun yung trabaho ng banal na spirito. Hindi trabaho ng banal na spirito na spotlight yung kanyang sarili. And sad to say, pagdating sa mga karamihan, hindi lahat, pero karamihan ng mga charismatic, ang spotlight ay nasa banal na spirito, which is not biblical. Now, but we must never divorce the work of the Holy Spirit from the person and mission or the saving mission of Christ. Hindi natin dapat i-divorce, hindi dapat nating kalimutan, kundi isang bagay na dapat nating kilalanin, alalahanin, at purihin ng Diyos dahil sa katotohanan na ito. Na si Jesus, sa kanyang panahon ng pagpapakumbaba, He took upon Him the form of a servant. He was able to fulfill those ministries through the power of the Holy Spirit. At napakagandang sabi nga ng isang theologian, if Christ Himself, if the Son of God Himself, sa kanyang pagkakatawang tao, ay nakadepende sa banal na spirito sa kanyang paglilingkod, mano pa tayo? Hindi ba mas desperado tayong nangangailangan ng gabay, tulong, pagtuturo, gawa ng banal na spirito sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano? Now, natapos po natin last time itong the Holy Spirit and the world, and then the Holy Spirit and the incarnate Word. Ngayon naman, ang ating Panginoong Hesus, ngayon naman, the Holy Spirit and the written Word. The written Word. Yung nasusulat. Yung tinatawag na special revelation, none other than the Scriptures, the Word of God. Now, isa sa mga hindi natin may iwasan, at actually dapat nating maunawaan na doktrina sa Biblia ay ang napakahalagang doktrina ng inspiration ng Scriptures. This sets apart the Bible from any other books na inauthor ng tao. This sets apart the Scripture, the Bible, the Christian Bible mula sa iba pang mga aklat, lahat ng mga aklat sa buong mundo, because the Holy Scripture, the Bible, is the only book that is inspired by God. Now, napakahalaga na ito ay maunawaan po natin. Isa sa pinaka klaro at pamosong verse patungkol dito ay sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Na ang sabi, all Scripture is given by inspiration of God. So, binigay daw ang lahat ng kasulatan pertaining to the Holy Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Now, ang gusto kong bigyan natin ng attention as we did last time ay itong tatlong salita, inspiration of God. Actually, sa Greek word, isang salita lang ho yan. Yung word na inspiration is the word
theopneustos. At ito ay compound word which is theo, that is God. And kung naalala niyo ho, ang Greek word ng spirit is pneuo, that is breath or air or wind. Theopneustos, pag pinagsama, is God breathe. God breathe. Now, anong ibig sabihin niya? Sabi ni Benjamin Warfield, if you remember, no term could have been chosen which would have more emphatically asserted the divine production of scriptures. Itong word na itong ginamit, itong theopneustos, ay napakalinaw, napakalapat na gamitin patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa Bible, dahil pinapakita nitong malinaw na ang Biblia ay produksyon mismo ng Diyos, gawa mismo ng Diyos, galing mismo sa Panginoon. And as we will see this evening, yes, he used human authors, pero ito talaga ay produkto ng Diyos. At sasabihin, paano nangyari on? Well, wait for the next few points. Well, the divine production of scriptures than that which is here employed. He asserts with as much energy as he could employ that scripture is the product of a specially divine operation. So, again, yung word na theopneustos, pag binasa nyo ulit yung 2 Timothy, yung word na yun, inspiration of God, this should ring the bell sa ating mga kaisipan na ito nga talaga ay inihinga, produkto talaga ng ating Panginoon. Point, scripture is God's own production. Bakit natin nililiinan ito? Sapagkat napakarami sa panahon natin ngayon, particularly sa mga secular views at yung mga young people natin. Kapag tumungtong kayo sa kolehiyo, isa yan sa mga i-challenge, lalo na kung medyo may pagka secular or ano bang term ito, kung communist, yung whatever, yung mga magiging professors ninyo ay isa sa hahamunin, ay gawa lang naman ng tao yan eh. Produkto lamang ng tao yung Bible na yan. Sulat lamang ng tao yan. Now, didil natin yun, pero gusto ko makita natin dito, sang-ayon sa pagkakasabi ni Apostol Pablo, the scripture is theopneustos. God breathed, at ang diin noon, salita na ginamit na theopneustos, it is God's own production. Gawa mismo ng Panginoon. Ang tamang term ay hindi hiningahan ng Diyos, kundi inihinga. Ayan. Pag kasi, kung naalala nyo, yung word na hiningahan, that is, merong balloon, hihingahan yung balloon para mag-inflate. So, yung balloon ay galing sa ibang lugar o sa ibang pabrika, tapos hiningahan lang para mag-inflate. Ang lalabas pag ginamit na salita ay hiningahan, merong sinulat si Pablo, gawa yun ni Pablo, pero hiningahan, Panginoon yung gawa ni Pablo at naging salita ng Diyos. That is not the case. Ito ay produksyon mismo ng Panginoon na ginamit niya lamang ang mga apostol at mga propeta, pero ito mismo ay produkto ng Diyos. Ang malaking-malaki na pagkakaiba ang mga dalawang view na yun. Number 2, inspiration is connected to the written product, not the authors. Again, inspired scripture, not inspired authors. Ang inspired ay ang salita ng Diyos. All scripture is given by inspiration of God. So again, scripture is inspired. Pero po, kung ang scripture ang inspired, paano naman yung mga authors? Itinan natin yun maya-maya. 2 Peter 1:19, or actually 1:21, sorry, hindi pala maya-maya, ngayon na. For the prophecy came not in old time by the will of man, hindi na ito galing sa kagustuhan ng tao, but holy men of God, what? Spake, how? As they were moved by the Holy Ghost. At napakahalaga nitong huling 5 salita na to. They spake as they were moved by the Holy Ghost. The word moved, phero, ibig sabihin to bear, to carry, to bring, or to move, dinala, binuhat. At yun yung nag-carry, pero, or move. The object being carried is under the control of the carrier. Minsan, yung aking dalawang anak, si Leah and si Timmy, ay magpapabuhat. Paborito nila sa umaga, kahit medyo malaki-laki na sila mabigat, ay yung 2 babies na karga. Si Leah sa kaliwa, si Timmy sa kanan, at sabay ko silang ilalabas ng kwarto. Gusto nila yon hanggang ngayon. Mabigat na, lalo na si Timmy. Pero again, pag dala-dala ko sila, nasa aking desisyon kung saan ko sila idadala.
Ibababa ko ba sila dun sa sopa, sa may salas? Ibababa ko ba sila doon sa may kalan, sa kitchen? Ako kasi yung may dala-dala sa kanila. So again, that's the point. Bear, to carry, to move, the object being carried is under the control of the carrier. Ayan. So, I hope nagigets natin, nakukuha natin yung idea. Para matulungan tayo, sabi ni B.B. Warfield, again, the men who spoke from God are here declared, therefore, to have been taken up, to have been carried, dinala, taken up by the Holy Spirit, and brought by His power to the goal of His choosing. Again, kung babalikan nyo yung aking ginawang example kanina, ako magdidesisyon, di ba, bababa ko ba sila dun sa sopa sa may salas? Ibababa ko sila sa mga upuan sa may mesa sa kusina? Ako magdidesisyon kung saan ko sila dadalhin. Again, this men who spake were taken up by the Holy Spirit and brought by His power to the goal of His choosing. Siya ang may akda kung saan, kung paano, kung ano yung mangyayari dahil siya ang nagdadala. The things which they spoke under this operation of the Spirit were therefore His things, not theirs. And that is the very important truth kung bakit natin talaga ginagawang malinaw itong pag-aaral ho na ito. At kailangan nating maunawaan sa biyaya ng Panginoon na yes, ito ay produkto ng Panginoon, God-breathed, inihinga ng Panginoon, and itong mga human authors na ginamit ng Diyos ay dinala ng banal na Espiritu sa mga eksaktong punto per punto na kalooban ng Diyos to the very exact words na gusto niyang gamitin. Dinala sila doon ng banal na Espiritu. Kaya yung mga salita na yon ay hindi nila salita ultimately, kung hindi salita ng banal na Espiritu, salita ng Diyos. Again, 2 Peter 1:21, for the prophecy came not in old time by the will of man, but by holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Truths to consider. Ilang mga katotohanan na dapat natin i-considera from this. Number one, the instrumentality of biblical messengers is recognized. They were the ones who spoke. Again, holy men of God spake. Sino yung mga nagsalita? The holy men. Mga banal na tao, mga banal na lalaki na pinili ng Panginoon na maging revelation bearer niya. These men spake. So again, dito sa verse ito, kinikilala yung instrumentality. They spake as they were moved by the Holy Ghost. So God used them as instruments. So pag may kausap tayo muli, hahamunin, tao lang naman ang sumulat niyan. Anong pinakamagandang sagot? Yes, ang taong sumulat pero ginamit sila ng Diyos bilang instrumento. Okay? Dinala sila ng banal na Espiritu para isulat ng sakto kung ano ang kalooban ng Diyos, ano ang sinasabi ng Diyos, ano ang gusto ng Diyos na maisulat. Kaya ang salita na nariyaan ay ultimately salita ng Diyos at ginamit ang mga taong ito bilang kanyang mga instrumento. So we must recognize that. The Bible did not magically fell from the sky as a complete book. Baka mamaya meron tayong magical na imahinasyon tungkol sa Bible na bumagsak, kompleto na with the 66 books with chapter and verses. Actually, later on na lang sa history dinagdag yung chapter and verses. And by the way, sabihin ko na lang mabilis, merong mga Kristiyano na sumusobra pagdating sa numerology. That even those chapter and verses na dinagdag na lang ng tao sa lumaon ay binibigyan nila ng pakahulugan. So be very careful sa bagay po na yon. Nevertheless, that's not the point that we're trying to make, pero just a warning. But the Bible did not magically fell from the sky as a complete book. Merong mga ginamit ang Diyos na instrumento upang ibigay sa atin ang kanyang mga salita. Number 2, na kailangan natin i-consider ang katotohanan, the individuality of the authors was not lost. Ito yung wonder of wonders na makikita natin talaga na ito'y posible lamang sa Diyos. Yung individuality ng bawat author, si Moses man yan, si Jeremiah man yan, si Micah man yan,
or sa New Testament, si Peter or si Paul man yan, sino mang author ay hindi nawala yung kanilang individuality. When they spoke and wrote, their unique characteristics, circumstances, and emotions were evident in the letters. So, yung circumstansya nila, for example, si Paul, nasa kulungan. Mababasa niyo, for example, sa Philippians chapter 1, meron siyang sinasabi tungkol sa circumstansya niya. Yung characteristics, yung mga katangian, yung may mga pagkakataon na may gigil si Apostle Pablo, yung maging yung emotions, pag yung characteristics. Pag binasa ho natin, magkaiba yung paraan ng pagsusulat ni John sa pagsusulat ni Luke. Kaiba yung paraan ng sulat ni Luke at ni John sa pagsusulat ni Paul. Again, merong magkakaibang characteristics. And also yung emotions ay evidence sa letter. So, yung individuality, sa isa sa pinag-aralan namin about the doctrine of Scripture ay yung humanness of the Scripture. That is, yun nga, yung individuality ng authors ay naroroon. Hindi yun nawala. So, hindi ito parang dictation or tinatawag ng iba na mechanical inspiration theory. That is, kumbaga para dinikta lang daw ng Diyos sa kanila kung ano ang kanilang isusulat. Yes, may mga time na ganun. May mga time na sasabihin ng Diyos sa propeta, sabihin mo ito. Oo, sasabihin ng Diyos, isulat mo ito. So, meron mga lugar talaga sa Bible na dinikta mismo ng Panginoon. Pero, ang sinasabi natin ay, when this holy men speak, when the prophet spoke dun sa context na kinilalagyan nila, dun sa sitwasyon na kinilalagyan nila, sa very mood or emotions na pagka, for example, the weeping prophet si Jeremiah, overflowing with emotions. God the Holy Spirit brought them there. Dinala sila ng banal na Espiritu. So, holy men of God speak in their circumstances, in their characteristics, in their emotions. They speak as they were moved by the Holy Ghost. So again, yes, handun yung individuality, pero hindi nawawala yung katotohanan that the Holy Spirit is the ultimate author. It is God's words pa rin. In a sense, it is their words. So masasabi natin, kaya minsan maririnig nyo ho, pag nangangaral o tuturo tayo, sabi ng Diyos sa kanyang salita, and we will quote the verse. And minsan naman, the next na, sabi ni Apostol Pablo, again, maybe quoting from the same book. For example, sabi ng Diyos sa Romans chapter 3, verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. And then sa verse 23, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. So, alin ba talaga, kuya? Sabi ba ng Diyos? O sabi ni Apostol Pablo? Again, parehong kinikilala yon. In a sense, it is their words. Sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 5, verse 9, I wrote unto you. Ako, in an epistle not to company with fornicators. So again, wala tayong time o hindi natin goal na i-discuss kung ano yung sabi niya ni Pablo. Ang gusto ko lang puntuhin is, yes, it is their words. Sulat yan. So, salita yan ni Pablo, salita yan ni Pedro, salita yan ni Santiago, salita yan ng propeta. But at the same time, they spake as they were moved by the Holy Ghost. So again, wonder of wonders. Itong napakatinding katotohanan patungkol sa gawa ng banal na Espiritu sa salita ng Diyos. The individuality of authors was not lost. Sabi ni John MacArthur, distinct personalities are clearly obvious. Emotional attitudes come pouring through the writers as they write. God used writers, said the New Testament, who were carried along by the Holy Spirit. They were moved along by the Holy Spirit. They weren't out of the process. They were in the middle of the process. Wow, ang ganda ng pinunto na yun ni John MacArthur. Hindi sila parang sabi ng iba, para daw ballpen na, may ballpen ako dito. Parang ballpen na hinawakan and then pinangsulat. So yun ay salita pa rin ng Diyos kahit na dumaan sa ballpen. Ang problema, ang ballpen ay walang personality, walang circumstances. Ito ay inanimate object, wala siyang sariling buhay, kaisipan, emosyon, no? Makikita natin sa mga biblical writers, meron silang sariling buhay, emosyon at kaisipan. At yun ay makikita doon sa kanilang mga sulat
Pero again, hindi sila puwera sa proseso, sila ay kasama sa proseso. At ang sabi ng salita ng Diyos, sila ay dinala. Sila ay dinala. They were included in the very act of writing. In fact, they were writing their own heart attitudes, their own thoughts, their own insights, their own experiences, their own understanding. There is the important part, under the total control of God, the Holy Spirit. Under the total control of God. That's why it is still God's Word. Yan. So I hope meron tayong mas maliwanag ngayon na pagkaunawa pagdating sa inspiration ng Holy Spirit. It inspired scripture, inihinga ng Diyos. Ngayon, paano to dumating? Well, gumamit ang Diyos ng mga tao. Holy men of God spake as they were moved. So ano ba to? Salita ng mga tao. Salita ito ng Diyos. Why? Because they were moved. They were carried along. At doon sa pagdala sa kanila ng banal na Espiritu, kasama doon yung kanilang mga katangian, sirkumstansya, emosyon, ibang pang mga bagay. So muli, nakakamangha kung paanong ang Diyos ay sa napaka-soberano ay kumilos in the very details, very details, minute details ng bawat kalagayan ng mga author ng scripture and to give us His pure exact words para ho sa atin. So muli, ay nakakamangha ang bagay ho na ito. Number 3, there is the superintendence of the process by the Spirit. There is the superintendence of the process by the Spirit. So ito yung na natin kanina pa. Yung pag-superintend, ito yung pagdadala ng banal na Spirit sa kanila as highlighted. Holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Huwag nating pagkakamalian yun. Dahil meron nga muli magsasabi, salita lang ng tao yan, may mga mali yan, kaisipan lang ng tao yan, subjective yan. No. Yes, salita ng Diyos, may mga kaisipan ng tao, hindi na wala yun, pero they spake as they were moved by the Holy Ghost. Sabi ni Stephen Yuilye, kung tama ang basa ko, na-murder ko yata yung apelido, this means that the Holy Spirit carried along the human authors in such a way that what they wrote was His, not theirs. The Bible, therefore, isn't the product of human invention. Rather, it's the Word of God. So again, in such a way, dinala ng banal na Espiritu itong different, more or less 40 different authors spanning from more or less 1,500, 700 years na pagsusulat nila. And again, lahat ng ito ay nagsalita at nagsulat under the as they were moved by the Holy Ghost. That's why we can confidently say, yes, Scripture is given by inspiration of God. Inihinga, produkto talaga ng Panginoon. Hindi to basta produkto ni Apostol Pablo. Yes, 27 most of the books of the New Testament ay sulat ni Apostol Pablo, salita ni Apostol Pablo, pero pwede pa rin natin sabihin na ito ay salita. Hindi pwede. Dapat pa rin natin sabihin na ito ay salita ng Diyos. Number 3, there is the superintendence, 2 Peter chapter 1 verse 28, because this is true. Dahil ito ay totoo, makikita natin ang supremacy ng salita ng Diyos. Nandun yung supremacy ng salita ng Panginoon. Sabi ni Peter, and this voice which came from heaven, we heard. Peter was recalling the event doon sa Mount of Transfiguration, kung saan nagbagong anyo si Kristo, nagliwanag si Jesus, at nakita nila yung kaluwalhatian ni Jesus, at nagsalita ang Ama, this is my beloved Son in whom I am well pleased. This voice, sabi niya, which came from heaven, we heard. So they heard the audible voice of God when we were Him in the Holy Mount. Pero pagdating sa verse 19, we have also a more sure word of prophecy. Just imagine, sinabi ni Pedro, narinig namin ng boses na yun, pero meron tayong mas sure. Meron tayong mas tiyak. We have a more sure word of prophecy, whereunto you do well that ye take heed. Kailangan yung ingatan, kailangan yung bigyan. It is good. It will be well for you, for us, to really give serious attention sa salita ng Panginoon, as unto a light that shineth in dark place until the day dawn and the day star arise in your hearts. Point, the written scripture
is an even more sure prophetic word than spectacular events because of the Spirit. Bakit more sure? Paano nangyari na ito ay mas hihigit pa sa anumang mga pangitain, anumang mga claim ng mga panaginip and so on? Why? Because of the Holy Spirit. It was given by the inspiration of God. No, nandun yung pagkilos ng banal na Espiritu maging sa mga sumulat at nagsalita. That's why it is the Word of God. So no audible voice, dream, vision, or an angelic beings or messenger can be considered as above the scriptures. Sino man yung dumating, Angel Moronay man na kiniklaim ng Mormons o Prophet Muhammad man or sino man na nakakita ng panaginip, nakarating sa langit, nakarating sa impyerno. Mga kapatid, meron na. Basa na ako ng libro na kiniklaim niyang siya daw ay nakarating sa impyerno. Napakinig na ako sa radio program, ini-interview nila, yun daw batang nakarating sa langit. And then, and the nakakakilabot ay they are taking it as if it is true. As if parang wala man lang silang question, well, ano ba sinasabi ng Bible? Para bang tinatanggap lang din nila kung paano tinatanggap din nila yung sinasabi ng salita. So again, no. Walang anumang claim na mas hihigit pa. Kahit na mamayang gabi, bigla ka nagising, nagliliwanag yung kwarto mo, alam mong patay ang ilaw, merong pumapagaspas na pakpak sa iyong harapan. Ano man ang sabihin niya, hindi, no. Mas higit pa rin ang salita ng Diyos. What saith the Lord? What is written? Dun tayo babalik. So we must therefore put everything underneath the Bible or God's authority because it is God's word. Kailangan nating ipailalim ito sa salita ng Diyos. Even our traditions, even our upbringing, even our relationships, family. Kamakailan, nagkaroon tayo ng couples fellowship. Pinag-aralan natin ang patungkol sa parenting. Even our parenting ay kailangan nating ipailalim sa salita ng Panginoon. Marriage relationship ay kailangan ipailalim sa salita ng Panginoon. How you deal with your children, how you deal with your parents, kailangan ipailalim sa salita. How do you use money? Kailangan ipailalim sa salita. No? So we must therefore put everything underneath the Bible's authority. Okay? So again, hindi ito bibliology na pag-aaralan natin lahat tungkol sa Holy Scripture. Ang mas kinonsentratan natin ay yung inspiration ng Scripture because it is the work of the Holy Spirit in the Scripture, in the written Word of God. Now, pupunta tayo at simulan natin dito. Sisimulan lang natin ito pero hindi natin ito matatapos. The work of the Spirit, of the Holy Spirit in the believer. Ang gawa ng Banal na Espiritu sa mga mananampalataya. At ang una natin bibigyan pansin ay ang baptism of the Holy Spirit. May introduction lang tayo dito. Tignan natin ng kaunti yung mga iba't ibang views and then pag-aaralan natin ito sa susunod kung ano ba talaga itong baptism of the Holy Spirit. Now, just a short of introduction, the Old Testament expected the Messianic age as characterized by the outpouring of the Holy Spirit. Isa ito sa mga inaabangan. Isa ito sa mga matinding talagang inaasam-asam ng mga Hudyo na pag dumating ang banal na Espiritu, nandun yung outpouring ng Espiritu ng Diyos. Inaabangan nila yan. Bakit? Sabi sa Joel 2:28, and it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. Verse 29, and also upon the servants and upon the handmaids, in those days I will pour out my Spirit, and I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord. So again, ang punto ko dito na handun yung outpouring. Dalawang beses sinabi ng Panginoon, I will
I pour out my spirit. Ibubuhos ko ang aking espiritu. Verse 32, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. That's another way of shall be saved. Sounds familiar. That's Romans chapter 10. So makikita natin saan nangyari ito pagdating ng bagong tipan. Now, this prophecy was fulfilled kailan? During the time of Pentecost. Kung yung naalala, namatay ang ating Panginoong Jesus, nabuhay siyang muli, and then after 40 days, siya umakyat na sa langit, and then nanatili pa ng ilang days yung mga disciples sa upper room, and then dumating in time ng Pentecost, at bumaba ang banal na spirit na parang cloven tongues, and they spoke in tongues. At sabi ng mga tao, pambihira kung ano-anong lumalabas sa kanilang bibig, nagsasalita sila ng ibang mga lengguwahe na naiintindihan, ano? Again, Acts chapter 2 is a very good proof na yung karamihan ng mga quote-unquote speaking in tongues pa natin ngayon is really nothing, not biblical, not of God. Sapagkat ang speaking in tongues sa Bible ay speaking an unknown language to the speaker. Okay? Hindi unknown language na parang alien language, no? Kundi unknown language to the speaker. Lengguwahe talaga na hindi alam na nagsasalita pero nasasalita niya. So again, yung speaking in tongues ay pagbibigay abilidad ng banal na espiritu supernaturally sa isang tao. For example, si Brother Paul, hindi ako marunong magnipongo. Tapos bigla ako nagsalita ng nipongo. Parang ganun yung mangyayari. Ganun yung nangyari doon sa Acts chapter 2. Nevertheless, sinabihin nila, mga lasing. Pero sumagot si Peter, Acts chapter 2, verse 14. But Peter, standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, Ye men of Judea, and all of that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words. For this are not drunken, as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day. Pambihira, alas 12 ng tanghali, third hour, 9 ng umaga, hindi pa ito mga lasing. Masyadong maaga, hindi ito mga lasing. Pero sabi niya sa verse 16, but this is that which was spoken by the prophet Joel. And then kinote niya yung binasa na kanina mula sa Joel chapter 2, that God poured out His Spirit. And yun yung nangyari sa Pentecost. Now, the expression that carries this thought is in the New Testament is the word expression baptism in or with the Spirit. Now, may iba't ibang view, pero wala na tayong time. Tingnan na lang yung individual experience view and the revival baptism view and the charismatic claim view, pero wala na tayong time para pag-usapan pa ho yan. Tutuloy natin next time. Nawa, appreciate natin patuloy yung gawa ng Banal na Espiritu sa kanyang salita na ibinigay sa atin. So, tinaman ko lamang po ang atin sa atin hong comment section. Shout out ay Grace Carino watching from Marilao. So, binabaha ho yata ibang mga kapatid natin sa Marilao. So, ingat-ingat po. God bless. And then si Brother Lance. Tingnan ko lang po sa atin hong baka may nag-PM sa akin. Private message sa messenger. Wala naman. Sa text message, si Brother Boy nag-text kung pwedeng mapatawad ang kasalanan sa Ama at sa Anak, pero unpardonable ang kasalanan sa Holy Spirit. Hindi ba masasabi na mas mataas pa siya kaysa sa Ama at sa Anak? Hindi po. Hindi pa rin po. Again, it's just, kasi pag sinabing mas mataas, lesser ang Ama at ang Anak, then hindi Diyos ang Ama at ang Anak. But when it comes to deity, there's no level. By definition, ang Diyos ay perpekto. Pag lesser, hindi perpekto. So, doon pumapasok yung kapantayan ng kadiyusan, ng tatlong persona sa iisang Diyos. Dahil kung Diyos sila, by definition, hindi pwedeng hindi sila pantay. Pero makikita natin, there is seemingly subordination. May mga talata na parang mas mababa ang Anak, na parang mas mababa ang Banal na Espiritu. Tapos dito naman, sa binanggit na patungkol sa unpardonable sin against the Holy Spirit, na parang mas mataas naman ng Holy Spirit. Again, these are all parang. So this goes to yung relationship between the three persons in the triune God. So makikita natin na meron silang subordination, meron silang relationship sa isa't isa. So parang tila baga. Pero again, this cannot be used as a proof na mas mataas ang Banal na Espiritu kaysa sa Anak. Pero again, bakit?
So, madaling salita, hindi natin alam. Hindi sinabi ng Panginoon sa atin. So, ngayon wala akong maisip na dahilan. Paano na isulat ang tao sa Bible ang mga bagay na hindi pa alam ng tao noong panahon? Again, they spake as they were moved by the Holy Ghost. Hindi natin alam, maaari kung paano ni-reveal sa kanila ng Panginoon. We do not know. In what special way ang Diyos ay kumilo sa kanila to write those things. Pero isang bagay sigurado, they spake as they were moved. Even na yung kanilang mga sinabi ay hundreds or thousands of years pa bago madiskubre ng science ay nandun na sa salita ho ng Panginoon. Next, yung mga may speaking in tongues, holy, crying, etc. Possible ba na tunay silang sa Diyos? And yes, there are charismatics who are really very solid pagdating sa gospel. Pero meron silang mali pagdating sa pagkaunawa nila when it comes to spiritual gifts. So, that's been the case for many years. At mayroong mga tunay na mga mananampalataya na napaka-solid. They will die for the gospel. They will die for the name of the Lord Jesus Christ. Pero magkaiba ng pagkaunawa. Even among Baptists, merong continuous, merong cessationists. So, merong all throughout dun sa So, muli ay maaaring dumating sila sa panahon na magsisi sila doon, mabago sila. Pero again, hindi siya gospel issue. Liba na lang kung talagang sinasadya na yung mali ay ituro nila. So muli ay yes, possible sila na sila ay tunay na Kristiyano. Nag-message si Brother Eric. Brother Eric, I hope na kayo ay okay. May yung video sinend mo ay halos umapaw na yung ilog. Nang si Jesus ay naging tao, nasa kanya rin ba ang Holy Spirit? Yes. Yes. Particularly in his ministry, nagsimula siya mag-minister, pagkatapos niya i-baptize, bumaba sa kanya ang banal na spirito, at doon siya nagsimula ng pagmiministeryo. Nung si Jesus ay nagkatawang tao. Yes, opo. Nasa kanya ang banal na spirito. It's beyond us yung relationship between the Son, the Father, and the Holy Spirit. May mga words si Jesus na the Father is with me, nahandun lagi. Hindi siya iniwan, hindi siya humiwalay. Wag natin isipin na parang Voltes 5 na pwede paghiwalayin. Pero merong distinction ang three persons na ito. So muli, I hope ay kahit paano medyo mas natututo tayo, medyo mas nagiging malinaw sa atin, lalo na yung inspiration ng Scriptures. With that, let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita. Salamat na ito'y binigay mo sa amin na basehan ng aming pananampalataya at mapatuloy kami na lumalim sa pagkakilala at pananampalataya sa iyo at pagmamahal sa iyo at sa pagmamahal sa Ebanghelyo. Lord, muli mahabag ka sa aming mga kapatiran na apektado at mga kababayan na apektado ng bagyo. At nawa, O Diyos, ikaw ang patuloy na humawak at maluwalhati sa lahat ng ito. Lahat ng ito ay aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. God bless po. Magandang gabi. At dito natapos ang ating time in the Word.